napakaraming taong gustong mag-artista. It is only right na ibigay mo sa mga taong nanonood sa'yo yung gusto nilang makita, yung dapat nilang makita. Yeah. Gawin mo, binigyan ka ng opportunity. Yes. Gawin mo na matino. And sometimes, kahit nabigyan ka ng ganitong opportunity, nawawala ka pa. Yes. Work at it. This is The Good Take with Christian Bables, powered by Luca Creatives. Starting off as a child star in the 70s, she rose to popularity in the 80s, even being hailed as the decade's teen drama princess. An actress, a host, and a mom, she's the queen of horror drama. Please welcome my ate, Janice de Belen. Ate Jay! Thank you, ate. Oo. Maraming salamat, ate. Ikaw pa ba? I love you. Ikaw pa ba? Salamat. Well, I first worked with you. I Love You to Death ni Kiray. Yes, pero sobra akong starstruck nun sa'yo at parang hindi kita malapitan kasi, hello, Janice de Belen. Pero doon ako nag-start, doon ako nakita nila Direk June. Kaya ako nag-Die Beautiful. Kaya nung big night, sabi ko lalakasan ko na yung loob ko. Makikipagkaibigan ako kay D. Janice de Belen. Ayan, naging Ate J kita. Naging Ate J kita. Madali naman akong kausap. Approachable naman ako. Ate, but nakakakuha ka ba sometimes nung impression na nakakatakot kang lapitan? Alam mo, hindi lang naman ikaw nagsabi niyan sa akin. Right. Unang nagsabi niyan sa akin, si Enchong. Sabi ko sa kanya, bakit nakakatakot ba ako? Sabi niya, minsan hindi mo kasi alam na nakakatakot ka. Sabi ko, bakit? Masungit ba ako? Pag nakita mo ba ako, hindi ako nakasmile o ano? Sabi niya, hindi mo alam. I think it's the otoridad. Like what? Because you're freaking Janice de Belen. Yeah, pero wala naman ako nga, hindi na nakalagay dyan. Bilit, di ba? Alam ko kasi kung gaano ka ka-intense sa craft mo. Kung ano yung value and amount of love and passion that you put in sa craft mo, ate. Kaya, respeto tapos takot. Okay na yung respeto. Huwag mo takot. I love Pero you, minsan ate. gusto mo rin may natatakot sa'yo. Oo. Minsan gusto ko rin yun eh. Ate J, Okay. horror or drama? Mahirap yan. Okay, if it comes to what I do best, syempre drama. Yeah. But I enjoy horror. Actually, nung mga unang gumagawa ng horror, kahit na minsan napapagod ka kasi minsan naka-prosthetics ka. Tsaka most of the time, pag sinabi mong horror, alam mo, ang shooting, gabi. Oo, Di ba oo. pag horror, gabi yan eh. Oo, so puyatan, Gabi, nakakapag- puyatan. But I don't care. I don't care about the blood, the dirt. Wala akong problema dyan. Kasi exciting siya gawin eh. And remember, a lot of my horror flicks, I did with Peke Galiaga. Okay. So, di ba, isa siyang adventure. Yes. Adventure siya at nai-enjoy ko talaga siya. Ate, can you say na gagawa at gagawa ka ng horror no matter kung saan kang umabot na career, na stage sa career mo or edad? Definitely. Gagawa at gagawa ako ng horror. Siguro, magiging mas mapili ako ng konti na talagang maganda siya. Pero gagawa at gagawa ako ng horror. Which moments in your long career, bata ka pa lang, nag-aartista, ginagawa mo na itong ginagawa natin, aling moment doon sa career mong yun ang napaproud ka? Yung tipong walang pressure, straight up contentment lang. Nung mas bata ako, nung nag-uumpisa ako. Kasi noon, wala kang pressure eh. Hindi mo naman naiisip ang competition. Hindi mo naman naiisip na maso-social media ka. Walang ganun, di ba? Yeah. Dati bata, nung time na yun kasi, it was never work for me. Ang dating niya sa akin, play. Why? Kasi yung sweldo ko, alam ko, mabibili ko ng Hello Kitty. Ang cute mo! Oo, alam ko, sasabihin ng mami ko, tatago natin yung konti, pero yung konti, bili mo ng Hello, nung gusto mo. Eh, nung time na yun, nung gusto ko Hello Kitty. Ang cute mo! Oo, so diba? So, yun yung driving force ko. Mabibili ko yung Hello Kitty ko. Diba? Until, of course, habang tumatagal, you realize that it's work. You realize that you need to make it good. Diba? Hanggang sa ngayon, alam mo ng workshop. I remember mentioning this to some of the younger actors na naka-work ko recently. Sabi ko,
while awards are masarap to receive awards. Masarap kasi recognition yan. That means nakita nila na may ginawa kang tama, di ba? But after a while, it also becomes a silent pressure. Kasi diba, ang Ganda, feeling nila, porke nanalo ka ng award, dapat ang sinabi mo pa lang ang, hello, Award winning na. Diba? Hindi nila naiintindihan that it's not about one performance. It's not about one scene. Yes. It's not about one shot. Yes. It's about the consistency of your performance Ganda. for the whole project, whatever your project is. Diba? Yes, ate. Saang punto mo, Ate Janice, minahal yung acting? Kasi di ba sabi mo, nung una, ang tingin mo sa ginagawa natin, play. Just so you can buy your Hello Kitties. But, at which point mo nakita yung essence mo as an actress? The passion? I think after I gave birth. Really? After my first son. After my first child. Okay. Kasi iba na yung, hindi na tayo pwedeng luloko-loko dito eh. Oo. Yung ganon. Kasi it has become, of course, naging trabaho talaga siya. Okay. Kasi doon ko bubuhayin ang anak ko eh. Diba? So, na hindi ka pwedeng luloko-loko. Oo. Kasi now, your children's lives depend on it. So, kailangan pagbutihin mo. Oo. And it's, ang mami ko noon, ang lagi niyang sinasabi sa amin, hindi na baling hindi ka perfect. Basta binibigay mo yung 100%. You're hungrier. You're even more hungry. So, kailangan mong galingan. Yes, ate. Nobody's indispensable in this business. It's like a fight to make sure that you stay. But yun lang, when I say it's less pressure for me, hindi naman ako baguhan. Hindi naman ako naghahanap ng stardom. Yeah. Hindi ko gusto maging superstar. I want to work and I just want to do my craft. You, being given the opportunity na gampanan ng iba't ibang klaseng mga karakter. Being Janice de Belen, pinipili mo kung ano yung tingin mong makakabuti for you or Minsan storya ang tinitingnan ko. story ang tinitingnan? Storya. When I accepted Big Night, cameo lang talaga ako. Oh, yeah. 3 eksena lang ako. In fact, Nanalo ka ng award dun, di ba? Best supporting for fun. See? See? So, di ba, when I did that, wala sa isip ko yung ikagagaling ko ba to? Because I really believe, and I've always heard this from actors like Leo Martinez, Yes. Loris Guillen, there are no small actors. There are no small roles, Yeah. only small Small actors. actors. Kasi, pag binigyan ka ng role, like in your 3 scenes, trabaho ko para pagandahin yung role. Trabaho ko para bigyan ng karne yung role. Diba? It's our job eh. Yes. Hindi ka pwedeng pag tumingin lang face value, dumaan lang siya. But ate, how do you do it? I mean, do you always relate yung character mo to your personal life or do you take it moment to moment? Depende rin kasi. You take it moment to moment. Pero ang pinaka-importante kasi is no matter how layo yung role mo sa character mo, pag ginawa mo siya, gawin mo siya ng may truth. Ganda. Diba? Pag sinabi mong galit ka, huwag mo lukuhin yung galit. Huwag ka magalit-galitan. Ang mahalaga ramdam mo. Ang importante yung ramdam mo At ramdam at ka. makikita mong nararamdaman ng mga taong nanonood sa'yo. You've worked with so many artists, ate. What's the best part of working with different generations of talent? I am in awe. And I am thankful na naka-work ko silang lahat. Even the artistas like Tita Susan, Susan Roses, FPJ, Nora Honor, lahat itong mga magagaling na Charito Solis, Yeah. Nida Blanca, My Dolphy. God. Alam mo, nasasabi ko talaga na, wow, I am so thankful that I've worked with them. Di ko man ma-pinpoint yung exactly each lesson that I've learned from them. But I know I've learned from them. Oo, ate, ang swerte mo. At nagkaroon ka ng chance no, na makatrabaho itong mga great artists natin. Oo, sobrang thankful ako dyan. My God, at thankful din naman kami na naka-work ka namin, ate. Ang swerte sa mga... Sana yun din ang sabihin nyo years from now. Ate,
Sa mga bagong actors and actresses, kung di nyo pa nakakatrabaho ang isang Janice de Belen, you're missing half of your life. From the bottom of my heart, ate, I really am very thankful to have worked with you and ma-experience ko firsthand kung paano mo ginagawa yung craft mo. It's magical. I mean, Dirty Linen, that's a different version of you. It's one of my proudest teleseries on Dirty Yes, Linen. ate. My God, kahit ako, kaibigan kita, tinatawag kitang Ate J, ayaw kitang harapin, naiinis ako sa'yo eh. And then pag off-cam, you're back to being my Ate J. Dapat naman. Iba yung pagsampa mo, iba yung pagka nasa rest ka na. Ate, sobrang dami mo pa ring energy, no, and passion dito sa ginagawa natin. Kung noon, ang driving force mo ay si Hello Kitty, ano ngayon? Ang driving force? Bakit ginagawa mo siya at pinipili mong gawin? Only because I like to do it. I'm reaching my 50 years in showbiz soon. Kinount mo yun, 50 years. This is my life. Yeah. Buhay ko to. Aba, kung hindi mo gagandahan ang buhay mo, nakakahiya ka naman, di ba? Di ba? And if I have not done a good job, di ba dapat dati pa naghanap na ako ng panibagong trabaho? Yeah. Yeah. Di ba? You're here, you're given an opportunity. You also have to think about it this way. Napakaraming taong gustong mag-artista. Galing nito. Napakaraming tao na gusto yung ginagawa natin. Yeah. It is only right na ibigay mo sa mga taong nanonood sa'yo yung gusto nilang makita, yung dapat nilang makita. Yeah. Kasi, di ba, gawin mo, binigyan ka ng opportunity. Yes. Gawin mo na matino. Ang ganda nung hindi lahat nabibigyan ng ganitong Hindi oportunidad. lahat nabibigyan ng ganitong opportunity. Yes, ate. And sometimes, kahit nabigyan ka ng ganitong opportunity, nawawala ka pa. Yes. Oo. Diba? So, diba? Work at it. Yes. Sa totoo naman, di ka naman mag-uumpisang magaling eh. Wala naman nag-uumpisang magaling. Oo. And kahit kami, na matagal na kaming artista, we don't expect anybody to be perfect. Yes. Pero, gusto lang naman namin makita na ginagalingan mo, na binibigay mo yung best mo. Yeah. Yun naman yung importante. Yes, ate. Can you imagine yourself na titigil ka sa ginagawa natin? Naisip, may times na dumarating ka sa point na parang pagod ka. Or marami kang pinagdaanan professionally. Di ba? Kaya feeling mo pagod ka, nagbo-burnout ka. Pag nakatulog ka na, nakapahinga ka na, nakatulog ka na ng tama, nakakain ka na ng tama, bakit parang bored na ako? Hinahanap ko na. Hinahanap mo. Ano na eh, yun na yung katawan mo eh. Oo. Yeah, yun, hinahanap ng katawan mo. Naging parte na siya ng sistema. To a point na feeling ko, mas masakit pa ang katawan ko pag di ako nagtatrabaho kaysa sa pag nagtatrabaho Yeah. ko. Gets kita, ate. Di ba yung parang, bakit wala naman akong trabaho pero parang ang sakit na katawan ko. Gets kita. Yeah. Meron kasing nangyari sa akin, ate, for quite some time, no, na meron akong proyektong ginawa na na-burnout ako, ate. Maybe because of the character at kung ano yung kultura doon sa proyektong yon. Okay. Yeah, So, nagigets ko yun. na-burnout ako, ate. Nagpahinga ako. Sinabihan ko ang management na baka po pwede muna ako magpahinga kahit isang taon para lang mag-gather ko ulit yung sarili ko. Tama ka. Wala pang isang taon at hinahanap-hanap ko na siya. Mabuti kung aabot ka ng isang buwan. Basta makapahinga ka lang, makatulog ka lang ng tama. Siguro makalabas ka with your friends, Yeah. makalabas ka with your family, Yes. makapasyal ka, makatravel, di ba? Yes. Kung yun yung de-stress mo, pagbalik mo, ano na? Ready ka na ulit. Ready ka na uli. Correct, ate. So really, lalo na sa atin, you have to find your happy eh. Yes. During your break, you have to find your happy. You need to find
what de-stresses you? Yes. Ate, as a mom, kasi sabi mo, ginagawa mo na to ever since bata ka at mahilig ka pa sa Hello Kitty. Ngayong naging nanay ka, ano ang biggest challenge na pinagdaanan mo in terms of balancing your hat as a mom and your career as an actress and a celebrity? Sabi ko sa'yo, after I gave birth to my son, itong craft natin ay talagang naging trabaho for me. Pinakamahirap yon because when you know, I was a single parent for most of my adult life also. So, syempre, part of the challenge na yan will always be feeding my children and make sure I have work. Kasi single parent ako eh. Hindi ko pwedeng iasa lang sa iba ang lahat. Diba? So you have to work. Totoo yan, mahirap yung balancing. Siguro, ang saya lang sa trabaho natin is kahit papano atin pa rin ang oras natin. Oo. Diba? So, may choice pa rin tayo to say no. Yes. To say, I need to rest. I need to be with my kids. So, for the important things in my children's lives, andun pa rin ako. Ang galing, ate. Diba? Yeah. Ano yun pinipilit mo yun. Minsan mahirap. Although hindi ko nagagawa ang birthday on time. Hindi lahat ng birthday nila on time. Pero kahit na hindi on time, may birthday. Yes. Alam mo yung gano'n. Yes. Yun naman ang importante siguro, ate, no? Yung as much as possible. As much. As much as possible. Quality in quantities. Yes. So, for you and your children, quality time. Pareho, in quantities din. Basta kaya mo ibigay, bigay mo. Ano yan, pag wala silang klase, sasabihin ko, oh guys, we'll watch a movie. Eh alam mo, pag nanood kami, 5 yung anak ko eh. Oo. My God, production number, pag lumabas kami kasi 5 kasama ko. Oo. Diba? So kakain ka sa labas, manonood kami sine, pasyal-pasyal. Minsan, pagka hindi kami manonood ng sine sa labas, manonood kami ng sine sa bahay. Rent kami, DVD pa usunod. Oo. Magdi-DVD kami, DVD night. Ang nilulook forward nila more than what we are watching. Yes. It's the bonding. Can you say na it's a choice? Ang alin? You choosing to give quality and quantity to the people you love? There are a lot of people also na hindi nila nabibigay in quantities because you need to survive. Diba? So, for me, that I have that, again, that option. You take it. Yes. You take it. It's a choice kong gawin. Ang galing. Choice kong ibigay ang lahat. Again, it's giving it 100% always. Yes, ate. To the span of your career, ate, do you have any regrets na masasabi mong napagkunan mo ng biggest learnings mo? Alam mo, ang sarap minsan mag-regret eh. Siguro hindi yung trabahong ginawa mo. Pero, syempre may mga projects ka na parang, dapat bang ginawa ko itong mga project na to? Pero hindi mo mapagsisihan kasi kumita yung, ay, talaga. Yung nagugulat ka. So, you choose to use those feelings na parang sana hindi ko na lang ginawa. You choose to think of it as, there are things that you do because you need to do. Kasi may mga projects talaga na gusto mo na sukuan. Oo. Kasi meron kami mga project na tagal-tagal na yung parang 2 years in the making. Yung hindi ka na makabalik, sino nga ba ako? Pagbalik mo, sino nga ba ako dito? Yung hindi mo na maalala. Pero nung pinalabas siya, it did very well. So minsan di mo talaga alam eh. Yeah. So for the new generations of actor, kagaya nga nung sabi mo kanina, minsan hindi sila nakakakapit. Madaling mawala. Minsan may nawawala. Minsan may nawawala. What is your ultimate advice for longevity? Longevity. Oo. Unang-una, mahalin mo yung ginagawa mo. Give your all. Give your all. Because balik ako sa sinabi ko, hindi lahat nabibigyan ng opportunity. Pero pag binigyan ka ng opportunity, no matter how fast, how easy, i-justify mo naman kung bakit ka nga nailagay dyan. Yeah. Diba? Galingan mo, be respectful to all the other actors that you are working with. Kaya baguhan din sila o
matagal na sila doon, respectful sa mga taong nakakatrabaho mo. Yes, you have to respect. Respect your boundaries also. Sa tinagal-tagal mo dito sa industriya, ate, haligi ka, no? Sa kang institusyon dito sa ating Grabe. industriya. Yung haligi. Ano ba yan? Hindi, ate, kasi, my God, parang na-master, kung may masteral ng pagiging actress at veterana in terms of acting and show business, my God, ate. Parang 76 years old na ako doon sa mga sinasabi. Hindi, no, ate, my God. Gets kita. Pero, Yung experience, hindi may matatawaran. Experience. Hindi matatawaran, ate. Nakaka-experience tayo ng judgments. Oo naman. Kung i-modernize natin yung term Bashing. Bashing. How do you turn it, ate, into power? Being as a person and as a mom to your kids. Dahil nga matagal na ako. Na-experience ko pa yung sinusulat. Oo, Di ba? oo, Pagka binash ka, sinusulat nila yung intrigang fake news. Experience ko Yeah, na yan. Fake news, bashing, kung ano-ano. Siyempre, pagkabata ka, nung batang-bata pa ako, Dead ma, di ko naintindihan yan. Medyo nung mga teenager na ako, syempre doon ko na nare-realize or doon na ako nakaka-experience ng madaming bashing. Oo. Importante is support system. Support system is important because when you have a very good support system, they equip you with the necessary resilience for that. Kasi ang importante, mahal ka ng pamilya mo. Oo. Ang importante, they're there for you. Kahit ano pa yung sabihin ng iba, dead ma. Yes. Masasaktan ka, anong gagawin mo? Awayin mo sila lahat? Yes. Hindi mo kaya yun. Oo nga. Di ba? Today, bashing, experience pa rin naman ako niyan. Pero yung parang, narinig ko na yan. Hindi ka nalapektuhan. Di na masyado. Although, hindi ko sasabihin na perfect kasi minsan may, alam mo, dun sa most trivial things pa ako nabubuisit eh. No. So, syempre nakakaramdam, may feelings ka pa rin naman, nakakaramdam ka ng buisit, nakakaramdam ka ng init ng ulo, yung gaganong ka. Papatulang ko ba ito? Oh my Talaga bang mag-aaksaya ako ng panahon? Patulang ko to yung wala kang ginagawa, di ba? Patulang ko ba ito? Hinga ka muna. Di lang. Tingnan mo uli. Sayang oras ko. Okay. Move on. Move on. Move on. I tell my children that. Lagi, yung talaga. Yes. Pag-ukulan nyo ng panahon nyo. Yes. Sandali lang yan. Oo. Kasi pag pinatulan nyo yan, hahaba! Yes. So sometimes, silence is your best weapon. Yes. Paano mo tinrain yung mga anak mo bilang anak sila ng isang sikat na artista? Paano mo sila tinrain na, okay anak, ito hindi totoo to, mamimili ka ng kung paano mo ititake kung ano ang totoo at kung ano ang hindi? Unang-una, yung trabaho, iniiwan sa pintuan ng bahay. Yung never ko in-internalize ang word na sikat. Never. Public figure, yes. Kasi talagang public figures naman talaga tayo. Wala kang magagawa kasi pag lumabas ka, wala ka sa mood, di ba? Makikipag-picture taking kasi that's part of your job. Pero, the word na sikat has never, I don't like using it on myself, Yeah. thinking about that as my state or anything. I don't. It's always, it's work. It's Yes. part of work. Kilala ka lang ng mga tao, kaya minsan kailangan mo mag-ingat. You have to Yes. behave appropriately. But never sikat. Never. So yun Yung sikat, bilis umakit yan sa ulo. galing ate. Diba? So, how my children see me is how they are. Yun talaga yung way na mapapakita mo, na matuturo mo sa mga anak mo, yung gusto mong i-relay sa kanila. It's how you live your life. It's who you are as a person. Kasi everyday ka nila nakikita. Nakikita nila yung paano ka mag-asikaso ng mga gamit mo papuntang work. Paano ka pag nasa work ka. Paano ka kumilos o
Di ba? Nagdidiba-dibahan ka ba sa bahay? Yeah. Yung gano'n, nakikita nila ako. Normal akong tao pag nasa... Normal, as in normal. Di ba? Yung public figure, iwan mo sa pintuan ng bahay. Galing ate. Pagpasok ko sa bahay, ako lang to. Oo. I think ate, we share the same principle na yung pagiging kilala, it's just part of the job. It's part of the job. Wala eh. Nakikita tayo sa TV, sa mga sinehan, makikilala at makikilala tayo ng mga tao. But hindi ayun na magde-define sa atin bilang mga tao. At ako bilang anak sa aking mga magulang, bilang kapatid sa aking mga kapatid, and maybe ikaw din, bilang nanay sa iyong mga anak. Think about it, di ba? We really have, there is this privilege na it's privilege, it's unfair advantage. Minsan yung, hindi mo naman sinasadya, pero nandyan kasi siya eh. Yeah. Because we're public figures, because people know us. Di ba? Pero pag ninamnam mo yung pag sinabi mo, ako to. Ay, magkakaproblema tayo. Yes, ate. Lagi mo iisipin na hindi to absolute. Trabaho. Trabaho ito. Trabaho ito. Ate, if there is something na gusto mong i-retake sa buhay mo, ano yon and why? Balik tayo. Di na ako magre-retake. Di ako magre-retake. Even if it's a cliche, natutuwa ko eh. Natutuwa ko. Baka pag nag-retake ako, baka hindi na pareho yung maging isip ko or maging reaction ko or maybe the lessons that I took from what happened magiging iba. So, kung meron man ako, mga little things yan, trivial things. Sana hindi ko enjoy yung pagkain para sexy ako, di ba? O, yun mga little things. Sana mas natulog ako nung bata ako para matangkad ako. Di ba? Yun lang mga yun. Sana tinry ko pa ng tinry na pagsabayan ng pag-aaral at pagiging artista. Di ba? Yun na yung mga little things. But other than that, I'm just really thankful for everything. Every day, I have become even more grateful. And that's the good thing. Oh. Ate, I love you. I love oh my you. God, thank you. Wild skin ulit. Thank you, ate. Bonggang-bongga yung sagot Salamat. mo. Thank you, ate. And ate, ito from Heavenly Desserts by Chef Jeng. Magugustuhan mo to, ate. I promise you. Love ko pa naman ang mga dessert. Yes, thank you, Ate Jeng. Oo I naman, love you. ikaw pa ba? I love you. I had a good time. We would like to thank our brand partners, Wild Skin, Heavenly Desserts by Chef Jeng, and Silpo Joyce Furniture for supporting this program.